Game na, Mario. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, ako po si Binibining Beverly Abuan at ang aking mga kasama ay sina Binibining Marian Camaso. Ginoong Rustom Dumalina. Kaya naman, ngayong gabi ito ay magsusuri kami ng isang akda. At ang akdang aming susuriin ay ang pinamagatang Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Ayan. So makikita natin yung sanggunian. Ito yung nakalagay na link. At kinuha naman namin yung sanggunian sa aklat na dito. Nakalagay dito, Pundasyon ng Karunungan sa Filipino 7 ni na Sharon A. Villaverde Maed, Cristina F. Marquez Maed at Zaina P. Banquero. Ayan. Ngayon, tunghayan naman natin kung ano ang buod ng akdang ito. Ayan. Tinatawagan ko si Ginoong Dumalina. Ayan, maraming salamat, Binibining Abuan. Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Isang umaga ng linggo, mayroong isang pangkaraniwang ina na nagngangalang Aling Marta ang hindi maitago ang kanyang ngiti nang lumabas siya sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Ang kanyang anak na dalaga ay magtatapos na ng high school sa gabing iyon. Hindi iyon isang pangkaraniwang araw lamang para kay Aling Marta kung kaya't hindi din dapat pangkaraniwan ang pananghalian. Si Aling Marta ay mamimili ng kanilang uulamin sa pamilyang bayan sa Tondo. Araw ng linggo at malamang ay maraming taong namamalengke kung kaya't siksikan ang buong palengke. Si Aling Marta ay piniling dumaan sa harapan at nang makaabot sa gitnang pasilyo ay biglang may lumabas na batang lalaki humahangos na siyang dahilan ng pagtama ng tikon sa dibdib na Aling Marta. Natiyak agad ni Aling Marta na anak mahirap ang bata dahil sa suot nitong maruming pantalon at punit na libaging kamiseta. Sinigawan ni Aling Marta ang bata at mabilis itong hinusgahan matapos ang paghingi ng pasensya ng bata. Tinalikuran niya ang bata matapos itong pagsabihan at tumungo sa tindahan ng mga tuyong paninda para bumili ng mantika. Nang dumukot si Aling Marta sa bulsa ng kanyang bestida para magbayad ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang malaman niya na wala ang kalupi roon. Siya ay nanitili sa kanyang pagkakatayo habang iniisip ang mga pangyayari. Si Aling Marta ay daling tumakbo papalabas ng palengke nang maalalang mayroon siyang nakabanggang gusgusing bata kanina. Sa harap na sangbilao ng kangkong ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Hindi nagdalawang isip si Aling Marta at binatak ang leeg ng bata habang humihingal. Inakusahan niya itong nagnakaw ng kanyang pitaka, ngunit mahina itong itinanggi ng bata. Pasigaw ng iginigiit na Aling Marta na ang batang iyon ang kumuha ng kanyang pitaka habang hinihigpitan ang pagkahawak sa leeg ng marami na ang nakapaligid sa kanila. Merong isang babaeng nakikinig na nagsabing ipapapulis na lamang ang bata. Pinisil ni Aling Marta ang leeg ng bata at sinabing ipapabilanggo niya ito kapag hindi pa ito umamin. Ang bata ay pilit na nagwala upang makaalis sa pagkakasakal ni Aling Marta habang sabay na umaagos ang kanyang luha, uhog at laway sa kanyang leeg. Dahil sa pagtitipon ng mga manonood ay dumating ang isang pulis na tanod at dali-daling sinumbong ni Aling Marta ang nangyari. Kinapkapan ng pulis ang bata ngunit walang nakitang pitaka rito. Muling itinanggi ng bata na wala siyang dinukot kay Aling Marta nang tanungin siya ng pulis. Maski kapkapan pa raw siya ng kapkapan. Subalit, mas lalong iginiit na Aling Marta na siya ang nagnakaw ng kanyang pitaka kung kaya't nagsuhistisyon itong ituloy na lamang sa kwartel at bakay matakot ang bata at magsabi ng totoo. Tumindig ang pulis at sinabing hindi pwedeng maidala ang bata roon hanggat walang ebidensyang na nagpapatunay na ang bata ang kumuha ng pitaka ni Aling Marta. Sinagot ito ni Aling Marta na nakalimutan na ang pamumupo at sa huli ay tumungo na lang
na lamang silang tatlo sa kalapit ng outpost matapos hingin ng pulis ang pangalan ng tirahan ng bata. Sandaling umalis ang pulis para tumawag sa kortel at naiwang mag-isa si Aling Marta kasama ang bata. Nagsiklab ang puot ni Aling Marta nang maalala ang kanyang dalagang magtatapos na sa gabing iyon at ang kanyang asawang naiinip sa paghihintay. Nagdilim ang kanyang paningin nang hinawakan ang bisig ng bata at pabalingat niyang pinilit sa likod nito. Sinigawan ni Aling Marta ang bata habang ito'y napapahiyaw na sa sakit. Inabot ng bata ang kaliwang kamay ni Aling Marta na nakapaikot sa kanyang baba at kinagat ito ng may panggigigil. Nang siya ay mabitawan ng nasaktang si Aling Marta ay humanap siya ng malulusutan at wala ng lingon-lingong tumakbo papalayo kay Aling Marta. Hindi niya gustong tumakbo at nais lamang niya makaalis sa pagpapakasakit sa kanya ng Marta. Ngunit, nang maalala niya ang mga pangyayari na dumakip sa mga pangyayari at ang pulis sa kanya ay nag-iba ang isip nito. Tumungo ang bata sa ibayo ng maluwag na daan habang naririnig ang mga humahabol sa kanya na si Aling Marta at ang pulis. Ang bata ay nakarinig ng malalakas na busilan at sa isang saglit lamang ay nagdilim ng kanyang paningin sa buong paligid. At nang magmulat ay wala na siyang ibang nakita kundi ang kanyang duguan at lupaypay na katawan. Ang bata ay pinagtutulungan at buhatin papunta sa bangketa habang nag-aantay sa pagdating ng ambulansya. Hindi umimik sa Aling Marta habang pinagmamasdan ang bata. Kaputol-putol na muling itinanggi ng bata habang nilalabasan ng dugo sa ilong na maski kapkapanta siya ay walang makukuha sa kanya dahil hindi niya kinuha ang pitaka ni Aling Marta. Lumangay-ngay na ang ulo ng bata at nang tignan ang pulso nito ay marahan itong napailang. Patay na ang dumukot ng sa pitaka ni Aling Marta. Matabang na sinabi ng pulis sa kanya. Nagtanong pa ito sa pulis kung mayroon ba itong sasagutin sa nangyari at sinagot ito ng pulis na wala. Umalis na si Aling Marta matapos niyang iwan sa pulis ang kanyang pangalan at tinitirhan nang maalala niyang wala siyang ulam na may uwi sa kanyang nangutyang asawa at magtatapos na anak. Nangutang ng pera si Aling Marta kay Aling Gondang dahil alam naman nito ang nangyari at iyon ang ginamit ng pera upang makapamili. Nakangiting umuwi si Aling Marta sa kanilang barong-barong nang napangunot noong dumungaw ang kanyang asawa. Tinanong siya ng kanyang magtatapos na dalaga kung saan siya nakakuha ng perang ipinamili sa mga dala niya. Sinagot ito ni Aling Marta na kinuha niya ito sa kanyang pitaka at nakatinginan ang magama. Biglang nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang larawan ng dugoong bata at ang boses nitong magaraldal nang sabihin ng kanyang asawa na naiwan niya ang kanyang pitaka sa kanilang tirahan. Si Aling Marta ay saglit na natigilan sa pagpanik sa hagdanan at bago siya mawalan ng ulirat ay wala siyang ibang narinig kundi ang yabagi ang kanyang anak na kasama. At diyan nagtatapos ang buod ng kwentong Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Ayan, maraming salamat Ginoong Dumalina. Ayan, kaya grabe talaga, no? Grabe yung epekto ng pagiging makakalimutin. Hindi natin alam kung ano yung magiging resulta nito dahil sa pagiging makakalimutin natin. Kaya naman, bago tayo dumako sa uri ng panitikan patungkol sa akdang ito, atin munang kilalanin kung sino ba si Benjamin Pascual. So, si Benjamin P. Pascual, isa siyang nobelista na ipinanganak sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. So, marami na siyang naisulat na maikling kwento sa wikang Ilocano at nakasulat na rin ng 2 nobela sa wikang ito. Naisalin niya sa wikang Ilocano ang Rubayat ni Omar Khayyam. Ilan sa mga isinulat ni Benjamin P. Pascual ay Ang Babaeng Misteryoso, Lalaki sa Dilim, Landas sa Bahaghari at isa sa mga sikat na maikling kwento na kanyang nailimbag ay Ang Kalupi. Kaya naman ito yung aming sinuring akda na isa sa mga bagay na nag-udyok sa kanya upang likhain ang kwentong ito ay gusto niyang ibahagi sa mga tao ang kawalan ng hustisya sa ating lipunan at ang sanhi ng maling akala. Ayan. Kaya naman, dito dumako na tayo sa uri ng panitikan.
Kaya naman ang sabi dito, ito ay isang maikling kwento. Alam na